Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, walang iba kundi si Gold Tagal. Hi Gold! Hello, salamat ulit sa pag-unlock. My man. Teka, para hard sell tayo, simula pa lang. Makinig ka, check out niyo yung show na upcoming ni Gold. This coming November 16 sa Q Theater sa Makati Central Square. Yan yung dating Makati Cinema Square, 'di ba? Yes, binago Para nila kasi ewan ko, di ko din sure pare. Pero yung sabi ko nga sa'yo bago tayo nag-on air, yung theory ko kasi wala nang sinihan doon. Kaya siguro tinanggal nila yung Cinema Square. Nagkaroon ano bang sinehan na ano dati doon? Parang mga tipong sa Mega Mall ganyan o parang Yung mga indie? theater. As in yung theater, alam ko yung theater. Yan yung Siya mga mismo. yan yung mga dating parang yung classic design ng mga mall na nasa pinakataas yung sinehan kasama ng bowling alley, kasama ng bilyaran, andun kadalasan yung mga sinehan. So siguro dahil tinanggal na nga nila, ginawa na nilang mga theater. Yan, kaya siguro binago na nila. May Pero ano madalas nga dyan eh. ano yan? Magus. Yung paing. Classic Paing yan, bowling. pare. Kaano niya yung magus lagi. Actually, nagpunta ako dati diyan, nasaktuhan ko si Paing. Paing ni Pumuseno. Ni Pumuseno, 'di ba? Paing ni Pumuseno 'yun, 'di ba? Yung sa bowling na Anong height niya? Ano ba height ni Paing? kasing laki ko, 6'1". 6'1", malaking tao talaga siya. Malaking tao, tas yung pag nakita mo siya mukhang nananakop ng lupain ng bansa. Talagang ispanghol na tisoy yun ispanghol. diba? Tisoy pare. Pero mabait, sobrang bait nung Ganun manakop talaga, kailangan mabait ka. sa simula mabait saka mo Kaya madaming na-convert to Christianity noon pa. Pero yun nga, November 16, Makati Central Square, TU Theater, Makamundo yun yung 1 hour special na naman to, pre. 1 hour na to, 1 hour. Sino ba makakasama mo dyan? Sila Chan Chan, Consing, Mark Liamado, Rondo Latre, and yung ating 2024 Roast Battle Champion, si Russell Arabis. Para mayabang na kasi siya ngayon. Kaya, kailangan kasama na sa title niyan, pre. Kasama na sa title niya lagi yan. Kahit 2025, dala-dala pa rin niya yun. Parang Ewan ko dyan. Putangin na yan, tinalo ako eh. Kaya, alam mo. Okay lang, ikaw naman headliner ngayon eh. So, parang support muna siya ngayon. Pero malupit yung lineup malupit. So, ayan. Check niyo yan guys, November 16 sa TU Theater. Anyways, pre. So, since ito yung episode natin na tinatawag natin na current events episode natin. Ang episode natin ngayon, current events. Pag-usapan natin yung trending na issue kay Boy AC Garage. Kilala mo si Boy AC Garage, pre? O wala kang paki sa parte ng internet na yun? Yun yung mga parte na hindi ko masyadong vlogger to, di ba? Tama. Parang ginawa niyang marketing yung social media. So technically, businessman siya. Nagbebenta siya ng used cars. Pero dahil tanggapin natin medyo maganda yung presentation niya. Pag nagba-vlog kasi siya, medyo lively. Tapos yung tipo, mabenta sa masa. Yan, nakakuha mo. Medyo pre, taga Cavite rin to, pre. Di ba, nakwento mo galing kang Cavite? O ito, taga Cavite rin to. Janelle Trias Cavite. Mga tus. 1.3 million followers to. So, yung social media game, nag-work na sa kanya eh. Kasi nga, number one, nananalo na siya sa social media kasi kahit paano may balik yan. Facebook ads, revenue, and everything. Tapos, syempre, nagiging marketing pa niya Naka-basketball ba niya si Rendon? Ay, hindi pa siya nakipaglaro kay Rendon. Wala pa siya sa level na iniimbitahan siya ni Rendon na makipaglaro sa Battle of the YouTubers. Sino yung dati may hinagis? yung ibinato. Hinagis sa press con yun, di ba? Sa press con. Nagsasalita si Rendon, may hinagis sa kanya eh. Ang bato sa kanya, parang batong taguro, yung isang kamay lang, tapos... Ginawang eroplano eh. Parang natanggalan ka ng dangal nun. Na parang, pare, may kailangan tayo ibato. Babating ko pa ng tubig. Hindi pare, ako ibato mo, ako.
sobrang hindi ini-expect yun eh. Doon mo mabibigyan ng credit na magaling maglaro ng social media sila Rendon, yung grupo na yon. Oo. Parang puta, laruin na lang natin tong social media. Magpa-basketball tayo ng scripted, magpa-boxing tayo ng scripted, tapos mag-rest, parang wrestling yung atake. Pero kahit pa paano, itinawid tayo ng pandemic nung mga palabas na yun eh, yung mga Battle of the Pare YouTubers. lumaban nga ulit sino mang kalaban ni Kiko Matos last. Teka, napaisip ako Parang ah. medyo nagka-hype yan na ano eh. Nakalimutan ko mayroong nakipaglaban nga kay Kiko Matos doon eh. Pero na-bad trip din umalis si Kiko Matos sa grupo na yun eh. Parang na-bad trip siya doon sa pagiging scripted. Siguro hindi siya napapaboran. Tapos, tawag dito, parang ayaw niya na mag-endorse daw ng sugal. Kasi yung grupo na yun parang mahilig mag-endorse Okay. ng sugal. Parang laki ng kinita nila sa pag-endorse ng sugal doon. Yung mga grupo-grupo na yun. Parang ang ini-endorse pa nila dati, di umano para safe. Di umano yung mga illegal pa. Yung mga hindi pa, mga recognized ng PAGCOR. Kaya Ang talagang sabungan malaki ba magbigay. kasali dyan? Ano na? Mga sabungan kasali. O yung mga sabungan dati na nauso nung gitna ng pandemic. Yun yung mga nagpayaman sa kanila. Yung mga Brusco Brothers, yung sila Okay, yung Makagago. pala yun. Oo, yun. Kaya kita mo, nawala na rin yung ini-endorse nila ngayon. Pero Nagkaroon, medyo may stigma na negative ata yung pag nag-endorse kang sugal sa online. Parang actually, marami ayaw. Di ba? Parang madami. gano'n. Madaming ayaw. Hindi natin sila masisi. Parang kanya-kanyang paniniwala na siguro kasi nga Hmm. sinasabi nila na nag-encourage ng tao na magsugal, nabibigyan ng mileage yung mga tao na maging visible sa kanila yung kung ano yung mga platform ng sugal na yun. Kaya lang ang problema kasi ako aaminin ko itong show kinargahan din to ng advertisement ng sugal eh. Pero para sa akin kasi, tawag dito, makabawi ka man lang dun sa sugal, makuha mo yung konti dun sa perang nakukuha nila, mabalik man lang sa atin ng konti. Nasa kanila naman yan Ang kung ano susuportahan dyan nila yan pare, eh. masasabi ko lang, at least hindi droga. Yun, di ba? Still the lesser evil. Pero ako Oh. may mga nakita ka din kasi ako pre na ano na naapektuhan nung sugal na parang yung epekto niya is parang malapit na rin dun sa epekto nung droga. Still the lesser evil pero Addictive din eh, no? addictive. Oh. Ang sabi nila kasi sakit daw yan eh. Sakit daw yan eh. Parang natitrigger daw ano ba yung happy hormones, pre? Alam mo yung tawag sa happy hormones? Ah, Endo something. endorphins. Yung endorphins yata. Ang sabi nila, pag nananalo, natitrigger yung happy hormones. Kaya yun yung nag-aano sa kanila magsugal. Pero still, yun nga, kung magsusugal kayo, magsugal kayo responsibly. Nasa sa inyo naman yan kung magsusugal kayo, hindi. Basta responsable. Yan. Pero yun, Biyayaan nyo naman kami, di ba? balik tayo doon sa topic, si Boy AC Garage. So, si Boy AC Garage, pre, ang nangyari, yun nga, may following na. So, ikaw, medyo gaganahan ka ng bumili sa kanya kasi kilala na eh, famous na sa Facebook eh. May bumili sa kanya sa sasakyan, pre. After a week, nasira yung sasakyan. Tapos, second hand to, pero sikat si Boy AC Garage sa pagbebenta ng affordable na second hand cars. Mga tipong 50,000, 80,000. Medyo mahal na yung Mura. 300. Oh, medyo mahal na yung mga 300,000 sa kanya. Tapos, yun nga after a week nasira, tapos yung findings nung mekaniko, papalitan yung buong makina. Sa, Ta- saan niya Sige. kinukuha tong mga second hand niya? Wala, buy Impound and ba? sell lang O, yan. Kasi, di, buy and sell. Kasi pre, meron talagang mga tao na willing mag-let go ng kotse na mura, lalo na kung madaming problema. Tapos ang gagawin, mag-i-invest na lang sila, tapos konting di ba paayos. parang may mga ano din, yung mga tipong kotse na pang ano lang, pinagpa-practicean ng mga mekaniko, Meron din ganun. Meron din mga ganun. grease monkey, ika nga. Yan. Oo, mahilig ako manood ng ganun, pre. Yung mga tipong bibili sila ng mga lumang kotse. Parang pimp my ride. Hmm. Ayan, so tawag dito, ang nangyari nga pre, binabalik sa kanya. Tapos doon na siya naging defensive na
Ang punto Okay. niya, pag second hand, the moment na lumabas ng garahe yung auto, wala nang warranty daw yun. Kasi ano, parang cargo na nung bumili yun. Ikaw ba pre, ano bang opinion mo pagdating dyan na parang pag bumili ka ba ng second hand, ikaw ba umaasa ka ba na may warranty yan pag second hand or talaga bang tama yung punto na pag lumabas ka ng garahe pag second hand ay wala ka nang aasahan na warranty? Parang ano eh, may point siya, kaya lang pare kotse eh. Alam mo yan? Oo. Ginagamit mo araw-araw, tapos sabihin na natin, sige, mura ang 50K for a car, pero Oo. 50K siya eh. Mm. Ano Tapos ba expect dapat mo, di ba? kahit puta, saan ba to? Kahit nga mga ano eh, ano ba yung mga simpleng, yung mga Funko Pop nga, ganyan. Kahit pag may damage ganyan, pwede mong makipag-usap dun sa dealer na ano, babalik mo. Ang ako medyo camping nga ako ng konti sa kanya kahit na nakakainis. Kasi ang problema sa kanya, ginagaslight niya yung bumili. Na gumagawa siya ng skits na pinagtatawanan niya yung bumili na parang iyak kayo ng iyak kasi hindi napalitan yung kotse niyo. Pero para sa akin kasi may point. Oo, Parang may point naman siya eh. pre, ang binili mo is 50,000, nasa 50 to 150. Hindi ko matandaan yung eksaktong presyo, pero palagay mo ng nasa 200,000 peso car. Tapos, palagay mo ng 10 years old na car yan. Ikaw ba kung seller ka, parang mapoprogram mo ba yung auto na, o sige, pagtingin mo ngayon sa garahe niyan, okay na to the point na bibilin mo. Pero after a week, masisira yan. Mapoprogram mo ba yung kotse na ganun? Na, kasi i-check, magsasawa yung may baon kang pagbibili ka ng second hand na kotse, ang ano niyan may baon kang may baon kang mekaniko, 'di ba? Tapos, yung mekaniko, ang trabaho nun, i-check yung kotse. Magsawa ka na mag-check ng kotse kung may sira wala. The mere fact na pumasa yun dun sa mekaniko, ibig sabihin, goods yun. During that time. And pag Oh, second hand, for anytime, one pwedeng week. masira yun. Yun lang masakit, 1 week nasira. Pero ano yung pinakamahal na nabebenta niya? Ang alam ko, mga 300, 400, pero 300. magagandang Second hand klase na. din yun. Second hand, lahat ng binibenta niya, puro second hand. Ano yun? May kaso ba sa ganyan? Kasi kung sakali kasi, yun nga, alam mo, second hand yung bibili mo. Alam mong hindi siya top condition if ever, di Exactly, ba? exactly. Oo. Parang ikaw tumaya ng sarili mong ano eh, pera dun eh. Kumbaga parang ano pre, tama ba yung paggamit ko ng term? Yung kavit emptor ba yung tawag doon? Familiar ka doon sa term na yun? Yung Anong parang spell niya? CAV? CAVEAT puta, dami. Ayan. CAVEATEMPTOR. Ito, ginugel ko na lang para ano, let the buyer beware. The phrase kavit emptor is Latin for let the buyer beware. Parang kumbaga, yung expectations mo dun sa produkto, uh, ensure mo na lang na pagbili mo, bahala ka na dun. Wala nang paki yung seller. Basta pinakita niya. Kumbaga pinakamadaling pagsabihin niyan as is. Ayan sabi nga ni Kagawad Ruro, pag nilagyan ng as is, wala ka na habol. Konsyensya na lang ng seller kung may sira Oo, niya na actually, bibigay. tama yan. Kung as is na siya eh. Kasi So, kahit yung sa, kunwari, nag-ano nga akong mga condo, men. Pagpapakita ko yung picture, bare or may furnished, ganyan. mm, Sabihin mo, as is. Baka oo, lang kasi, ano eh, hindi nalulook over ng mga tao na, ayun, content creator, ganyan. oo. Yung mga product niya, top quality or ano. Yung bumibili sila dahil sikat siya. Ewan ko. Actually, ang ganda nung sinabi mo. Parang ang nangyari kasi, masyado silang naging tiwala sa pagiging content creator ni Boy AC Garage. Nakalimutan nila na first and foremost, negosyante yan. So, Oh, pre, pag ito kunwari, kung, nagkapit-pitan ng itlog, uunahin niya syempre yung pagiging negosyante niya bago yung content creator niya. kung kunwari, ito, isang hypothetical na ano lang, kunwari, isang birthday party sa Jollibee. Oo. Then, nagsayaw si Jollibee, ganyan-ganyan. Tapos, panis pala yung mga spaghetti na nagtayo mga bata. Masisira ba talaga si Jollibee nun, di ba? Ganda yung Kaya nagkaroon na example nga mo. ng sex scandal yung crew nila eh. May Jollibee pa rin. Teka, alin doon yung Jollibee Hetty ba? Yun ba yung nakita Hindi. mo?
Pero, Basta makahanap mo yan. putangin mo yan. Hanapin Mga na naman na. circa 2019 to eh. Ang natatandaan ko kasi yung Jollibee Hetty scandal eh. Nakita mo ba yun? Oh, may ganun. Pero parang comedy, ano siya eh. Trip-trip lang ng mga ano nila eh. Taki na galit Nagmaskot eh. siguro. Galit na galit siguro yung management. Galit na galit siguro yung management ng Jollibee nung nakita yung Jollibee Hetty scandal na yun. Putang ina. Napakagago eh. Ang inang yun. Pero yun, sige, balik tayo doon ikaw. Ikaw, i-sample mo pag nagbebenta ka ng condo. Meron bang mga tanga na nakabili na sa'yo na parang doon sa pinakita mong sample unit, may mga cabinet na, o may mga refrigerator ah. Bakit ito wala na? O malinaw naman Wala yung namang declare ganun. mo? Kasi ano din eh, papa-view mo sa kanila na ito na yung kukunin Ah, nyo. et, 'Di ito na ba? yung bear. Papakita mo na yung Oo, bear. papakita mo. Tapos siyempre, kung gusto nilang may gamit, sa iba naman, may mga options siya. Siguro Pero, yun yung ano eh. Ewan ko, may iba-iba naman din siguro yung binibenta niya eh. Yun nga, eh, saka ikaw, doon sa mga level ng bumibili sa'yo, pre, pagkaya na nilang bumili ng condo, yun na yung mga may critical thinking na. Hindi na yun yung mga tipong, di mo na hindi na yun kailangan yung mga tipo. kilitiin sa social Oh. media. Yan. Pero ikaw ba, halimbawa, willing ka bang bumili ng mga kotse na second hand, knowing na malaki yung risk na magkaroon siya ng sira after some time? O mas prefer mo na, magpe-prefer ka na lang na mas brand new? Pag-iipunan mo na lang yung mas brand new. Siguro no, brand new pare. Kung Kasi, kaya naman eh, no? oo, kung kaya mo, brand new. Yung second hand kasi, yun nga, may andun yung risk at ano eh. Ito, noon yung family car namin, puta, binenta namin na ano eh. As is de. Tumitirik lagi sa EDSA. Pero may bumili pa rin. Ano lang siya po, hatid sundo lang. Yun lang yung silbi niya. Pero Hindi I'm mo siya assuming, pwede. syempre, dineclare nyo naman kung ano yung mga Oo, sira niya. sinabi na namin na ganito siya. Puta, dekada mahigit na. Hmm. Natatandaan mo Pero kung anong kotse yun? Mitsubishi Lancer, Alin, yung itlog ba yan? O mas luma pa sa itlog? Familiar ka ba sa ganun? Hindi. mga ano eh, 99, 99, 2000, mga ganun siya. Itlog siguro yun o kaya ano. Itlog siya. O kaya Itlog ko ba yun? yung pizza pie. Either yung itlog yun or yung pizza pie. Yun yung Itlog pare, itlog. itlog. Pares tayo may itlog din. May Lancer itlog din ako dati. Ganda yun. Maganda naman siya, kaya lang nga, sa, like, lahat ng kotse, na ano siya, talagang luluma siya. Oo Kailangan naman. mong maintain. Habang tumatagal, mas magastos. Totoo yan. Kasi ako meron akong kotse na malapit na mag 10 years. Naglalabasan na yung ano eh. Naglalabasan ng unti-unti yung mga sira niya. Talagang parang ang best time na kung gusto mo na drive and yung pinaka-konting maintenance sa kotse sa first 5 years. Ang papatayin ka lang nun talaga change oil, yung basic Oo. maintenance. Pero pag lumabas ng 5 years, doon na lumalabas talaga yung mga sira niya. So kung may pera ka, parang ang suggestion is pag pumalo ng fifth year, natapos mo na yung 5 years na hulugan mo sa bangko, benta mo na kagad sa kabili ka na kagad ng bago. Yun yung parang suggestion ng Oh, karamihan na car guys eh. parang ano siya eh. Ewan ko kung merong ganitong theory sa kotse na ano, tulad sa mga iPhone na Yung ano talagang nasisira. okay, talagang parang program siya na maluma, masira within a certain amount of time. Ewan kung ganun din sa kotse eh. Yung sa iPhone, yung sa technology, medyo feasible eh. Feasible na program siya na ito lang yung Oh, lifespan niya. Kasi ina-update yung software eh. Pansin mo, katulad ako, meron akong Android na pangkotse. After some time, after several updates, pare unusable na siya. Pati mm, yung mga cellphone dati na katulad ng iPhone, parang iPhone 8 yata tapos na yung iOS update niya. After that, hindi na sila maglalabas. So parang hindi ka na rin makakabili ng produkto. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ka na makakabili sa Apple Store, etc. So paano pang gamit nung telepono mo? So dun sa mga medyo may connected sa internet, yung theory na sinabi mo parang feasible eh. Yung sa mm.
yung sa mga kotse, hindi lang siguro nila ginagawang kasing tibay kasing nung unang panahon. Kasi kung napansin mo, pre, yung mga gamit dati, iba yung level nung mga gamit Hindi dati, no? hindi kasi mga ano tao dati, hindi kapitalista masyado. Yung ano nga pare, kahit alam ko may kwento doon sa alam mo sa mga light bulb kay Thomas Edison. Oo, yan. Sige, sige. Alam ko may ano yun, nagawa na nila noon na light bulb na hindi siya namamatay. Hindi na pupunde. Yun ang ibig mo Hindi sabihin? napupunde. Alam mo yun, hindi Okay. napupunde. So, alam mo yun, ginawa nila ng paraan para magkaroon ng Pupunde. within a certain time. Kailangan papalitan mo lagi para Parang, kumita ka. Di ba? parang nai-imagine ko yung meeting na yun, pre. Parang, tang ina gold. 3 taon na, di na sila bumibili ulit ng Oo. bumbilya Di sa ba? atin. Parang mali yata yung diskarte natin doon, gold. Yung bagong batch Wala, natin, gold, ano medyo, tayo eh. medyo nipisan mo gold Consumer. yung filament, Oo. para mga 2 years lang yung bumbilya. Hindi sila kikita pag puta, ginawa nila sobrang sustainable. Parang yung sample, yung mga ref dati. Parang nagkaroon kami dati ng ref na parang 25 years. Ganun Oh, katibay di yung ba ref ganun namin katagal yung dati. mga rep nun? TV. Puta, pre, yung mga CRT dati, may TV kami dating na 30 years old, di buo eh. Parang ano lang, Pero yung TV nagsawa nung lang sa lola talaga kami. namin, nandun pa rin. Alin, yung may cabinet ba yan? Yung may cabinet? Oo, nandun pa Hindi rin. naman. Na Oh, operational pa siya pero wala nang antenne. alin yun ba yung Trinitron, pre? Tatandaan mo O yung yung basta Trinitron? yung nasa cabinet siya, nalimutan ko tawag Ay, yung sa may ano. cabinet. Talagang yung may Hmm. cabinet. Puta, di ba ganun ka-hardcore yung appliance dati, pre? Yung TV dati, hindi lang siya appliance eh. Ano rin siya? Furniture din siya at the same time. Gawa sa kahoy. Tan lupit eh, no? Tangina. Hey, it's Stan. It's Ro, Chino, Emil, And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast. each week we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. if you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts. Ang layo na narating natin. Nakarating tayo sa furniture mula sa kotse. Pero ayun nga, kung second hand na kotse, expect mo may sira eh. Oo, Alam mo pre. dapat hindi siya ano eh, hindi siya tatagal. Sa presyong... Kasi kung... Para sa akin ang medyo pagkakatiwalaan mo na kotse is kung ang presyo niya is nasa bandang 500,000 pataas. Yan medyo magtitiwala ka pa ng konti dyan. Kung medyo 20 years old na yung kotse, huwag kang mag-expect na wala kang ipapaayos dyan. Kasi ako nanggaling ako sa lumang kotse bago ako nagkaroon ng kakayanan na bumili ng medyo bago-bago. Pre, ang laki ng gasto sa kotse. Talagang parang pag luma na yung kotse mo mga 20 years old, parang maganda ka ng 5,000 every 3 months. Para lang Hmm. medyo kumpiyansa ka na may maintain mo ng maayos yung kotse. Yun yung experience ko sa lumang kotse ko dati. Ikaw ba Alala ko nagkokotse yung ka? ano eh, ngayon wala kaming Oh. ano ngayon, may Grab na eh. Sa bagay, Dali mas na. convenient eh, no? Oo. Tsaka nung may kotse kami, yung pinakahuling ano namin, mga 2016 CRV, Honda. Puta, tangin mo, minum ng Puta, gasolina yun, pre. oo. CRB. Lagi, yun yung dala ko lagi pag ano eh, magpapasok ako sa school nung pag ano eh. Puta na, inaano ko yung EDSA oh, yung namumula na talaga yung gasolina. Talagang magtitiwala ka na lang sa May sa kotse. Tangin na, pre, ako din eh. Ako may sakit ako na kahit kaya kong magpagas hanggang hindi pumupula kasi gusto kong ma-measure yung distance na tinakbo ng isang full tank.
Kaya puta sinasagad ko talaga na pumula. Pero sabi ng iba masama daw yun kasi nakakasira daw ng Ganun ba? nakakasira Ako daw pala ng yung fuel sumira. mo. Hindi, ikaw kasi parang sabi, yung sa'yo parang more on poverty kasi medyo college ka pa nun eh. Wala ka pang pangbaon masyado nun eh. Pero maganda yung kotse mo, pre, CRV pang, di dami mong chicks nung college. Kasi puta, naka-CRV ka. Ibang storya na siya eh. Pero yun nga yung ano din, pag may kotse kami, mas mainitin ng ulo mo. Hindi Ay, mo oo. maiwasan. Totoo yan. Galit. Kahit yung puta, pag maagawan ka din ng parking, Sa akin buti ano eh, hindi, ah, sa akin hula ko, it comes with age. Kasi kasi agree ako doon sa sinasabi mo, mainitin yung ulo. Tandaan ko dati, puta, makat ka sa EDSA. Yun nga, yung maagawang ka ng parking. hmm, Puta, pre, maaway yan. Yan yung tipong, feeling ko kung uso na yung camera nung panahon na bata-bata pa ako. Viral ako eh. Ako yung mga oo, pre, na nalalagay sa ano Top lang Gear. talaga yung mga ano, no? Top, ano yun? Yung kanuna nag-aanla, kasama lagi ng MMDA, yun ba yun? Top Si ano, Gear? si Gadget Addict, si Gadget Ayun, Addict. ayun, ayun. Alam mo ba yung history ng si Gadget Addict? Kaya Gadget Addict ang pangalan nun, pre. Nagsimula yun, literal gadget review. Ang nire-review niya, mga CDR King pa dati. Ganun siya kalumang gadget reviewer. Kaya yun yung pangalan. Hindi na talaga nagpalit eh, no? Hindi na, puta, ang ginagawa Pinanindigan na niya. lang. Ang ginagawa niya dati, bibili siya ng USB. I-stress test niya yung USB device. Ganun. Bibili siya ng keyboard, re-reviewin niya yung keyboard. Yung electric fan na, yung uso ngayon na electric fan, nung unang panahon, meron ng ganun dati sa CDR King. Pero hugis electric fan talaga. Yun, nire-review niya yun. Tapos Puta, dati dapat, dinimanda niya dati yung Ay, nakipag-away siya dati sa Akari eh. Familiar sa yung Akari na brand? oh, Kasi may ina-advertise doon sa kahon ng Akari na certain mAh nung baterya. Nung tinest niya, hindi. Siniraan niya sa social media eh. Ganun siya ka ano dati sa mga ano eh, sa mga review niya eh. Si kaya Gadget Addict. nakalusot si, ano, AC Garage. Walang nagaganyan na ata ngayon eh. No, wala na nag-ano eh, mga text foolproof ng mga kotse. May ganun ba? Wala din May, natin. ang ano ba, yung tipong sa mga second hand, magte-testing Oh, ng second. magre-review ka. Puta, CDR King, parang ganun din. Ayo, puta ina yung CDR King, no? Pero pare, puta kahit ganun yung CDR King, itinawid tayo ng college ng mga eskwelahan natin dati Ah, nun. Puta pre, yung tatandaan ko doon ako unang bumili ng ano eh, ng USB disk ko. Ikaw pre, ano yung unang size ng flash drive na nabili mo? Para ma-date natin yung edad mo. Puta ina. di Gig pa na ba katanda. kagad o yung mga MB muna? Mga ano pa yan? MB na yan. MB. Puta pre, ako Pero ang una kong flash disk 16 MB. mga 16 ganun kalaking ano, megabytes. no? Ganun yung una kong flash disk. Tang ina. Samantalang ngayon isang flash disk kaya na ng 3 gig, kaya na ng 5 gig. Tang ina yan. Ganun nakatindi yung technology ngayon. Sa May CDR. halong ano eh. Ano? May halong pagka-proud ka at pagkalungkot na ba't di ko naabutan yung ganito na. Di ba? Swerte yung ano eh. Swerte yung batch natin, pre. Tayo yung batch na nakatikim tayo nung ano eh. Ng analog transitioning to digital na unti-unti. Hmm. Di ba? Ah, Tayo yung batch na nakapaglaro ng mga yoyo, mga turumpo, yung mga ganyan, yung mga simple. Tapos nakapaglaro tayo ng family computer. Yun, medyo kaya nung ano eh, medyo mga pa high-tech na pa. panahong mga may cassette, yung mga tito ko, mga Bon Jovi. Puta. Di ba? Mga ganun, sila yung mga naabutan natin hanggang magano yung mga disc. Tapos papatugtugin nila na malakas pag linggo, no? Oh, puta. Ilang patong yung component nyo, pre? Di ba dati mas madaming patong yung component, mas matindi. Kami dati, pitong patong yung component namin dati. Tandaan ko yun Umabot po. mga ganyan yan.
Akala mo yung mga tugtugin ng tito mo, mga ano lang eh. Talagang mahilig sa rock eh. Ganun. Pero galing lang silang beer house nung kinagabihan eh. Yun lang Yun talaga yung eh. napakinggan nila O doon. parang na-LSS ka lang sa mga ano. Puta, magandang ano yun, magandang observation yun. Na Eh, kaya yun yung naging choice of music nila kasi yun yung naririnig nila pero sa beer house. si Bon Jovi, puta na, no? International superstar dito. Tugtog lang sa beer house. Tayo na walang kaalam-alam si Bon Jovi, tangin na sabi niya siguro, tangin na, I'm gonna write this song. This will inspire millions. This would send message to a generation. Puta, pagdating sa Pinas, sasayawan lang ni Ano, Daniela magbe-bed of from Davao roses. City, the muscle of master control, the master of muscle control. Ladies and gentlemen, Daniela from Davao City, the master of muscle control. May storya ba yung ano ng mga DJ sa beer house? Ba't ganun yung boses? May Tingin ko yun, punto talaga eh. tingin ko mana-mana yun, pre. May isa May lang silang naging nagturo. template na puta Oh, ganito yung tama. Kadalasan naman doon, hindi naman legit na nagdi-DJ. Parang, kumbaga, dating janitor yung isang DJ doon. Umalis yung original oh. na DJ. O, ikaw na pumalit. Kaya ko na yan. Ganun, di ba? Tapos magmo-modulate. Tingin ko ganun yung Siguro mo history. yung una nagsabi, ano eh, tinuruan siya, no? Huwag mong pahalatang Bisaya. Huwag mong pahalatang galing kang probinsya. Sabihin mo ganito, please welcome. Di ba? Laliman mo, laliman mo. Yun nata yung naging template nga, no? Tinuro eh. Lahat ganun. Parang yun nga, radio disc jockey, yung may generic radio disc Mm. jockey voice na tinatanggal yung accent. Kaya lang kung taga Iloilo ka, medyo mahirap tanggalin. Tanginan lang, yun, narating natin, nakarating tayo ng beer house. Teka, balikan natin ulit. Oo Yung nga show eh. nga pala ni ano, yung show, speaking of beer house, manood kayo ng Makamundo. O, putang ina, sakto, pre. November 16 sa Makati Central Square, sa Q Theater. Yan, si Gold. Kasama niya sila Chan Chan. Tapos, sino pa ulit yung dalawa mong kasama? Nakalimutan ko yung pangalan. Si Mark Llamado, Rondo Latre, and Russell Arabis. Si Ron, idol ka rin yan si Ron. Magaling din yan. Mm. Oo. Ano ba yan, pre? Tuwing kailan mo bala? Ano ba yan? Every 3 months ba target mo na maggawa ng show o talagang nagkakataon lang na napapadalas ka ngayon? Yung ginawa ko kasi na ano, parang ginawa ko siyang tour. Kayo nga Sabihan pala, natin tour nga ganun. pala. Kasi gusto kong parang hasain siya nga into theater. Pwede i-present sa theater. Ganun. Kasi Mm-mm. ang hirap nung, para sa akin, ang hirap nung ibabato mo lang basta sa theater. Tapos, ito, maniningil ka ng 700, Oo. 1,000. Tapos medyo ang dami mong beats na hindi present. Ewan ko, madiwara kasi ako sa, ewan ko. Hindi kasi Yun nga lang yung ano. type of Hmm. comedy mo nga kasi hindi tanggap ng lahat no. Medyo yung iba hindi pa Oh, rin nila yan din kayang pare. ride on no. Parang kailangan mo talagang ilatag na malinis. Kasi yung sayo may certain type, may niche, parang niche market siya no. Parang may certain people lang talaga na na-enjoy yung type of comedy mo no. Yung iba mapapadasal Oh, sila pag narinig nila yung pagka masasabi mo ba dark? Dark ba yung tawag dun sa well, comedy? yun na yun na Yun na yun siguro. no. Andun na siya sa area na yun. Pero ako, ano kasi, kung sa humor na ano nagpapander ako towards sa humor na na-enjoy ko. Kumbaga, Sabagay. Mm. yun yung ano ko, gagawin ko. Sabagay ang expectation naman 'di ba nga, ang parang batas naman diyan sa comedy na 'yan. Yung taong pupunta sa yan yung kadalasan alam ko anong type of comedy mo. Kumbaga, may expectation na sila na Hmm. pagdating doon, ganitong klaseng comedy yung pupuntahan ko. Kaya yung comedy mo hindi pwedeng Oh. i-post masyado sa internet Kasi yung comedy mo is parang pag napunta sa parte ng internet na
Na puta ba't ganyang comedy, hindi tama yan. Puta yun yung mga titirahin ng titirahin ko eh. madami pa naman dito yung ganyan sa Pinas. Tipong Lalo na ano sa, pa nga lang eh. Alam mo yung sa late night show na ano, limutan ko si Alec Baldwin na dati nag-joke siya something about sa sa Pinas. mail order bride. Galing daw Oo, sa Pinas. naalala ko yun. Jimmy Fallon ba yun? Jimmy Fallon yata yun eh. Basta, Limutan ko na din. Matagal oo na siya. pre. Galit na galit yung mga Pinoy, no? Galit na galit tayo Oo. mga Pinoy. Tayo pa ng mga Pinapa. Pinoy, napakalakas nating mang-asar sa ibang lahi, pero pag tayo yung inasar, Oh, iyak na may tayo, no? ganyan tayong trait na hindi ko alam kung bakit. Ay, nako. Pero, tawag dito, ikaw, nag-open mic ka pa ba? Nitong mga huli, oo naman. Pero ang hirap din mag-sign up ngayon eh. Ang dami din kasing gusto talaga sumubok. Alam mo yun? Sa bagay. Masasabi mo ba na parang ito na yung no pun intended, golden age ng stand-up? Dahil para kasing medyo, para sa akin, malakas yung stand-up comedy ngayon. At least yung type ng stand-up comedy nyo. Masasabi mo na ito na ba yung golden age? O parang tingin mo may ilalakas pa yan? May mas ilalakas pa siguro yan, pare. Pero papunta na doon, tingin May, mo? oh, may siguro mga 3 tao pang mamamatay. Para, Sige nga, para pangalanan mo kasi yung mga 3 tao mamamatay bago. hindi. Pero ano kasi, parang after ng pandemic talaga siyang umusbong eh. Nung nawala yung mga Oh. clowns, ganyan. Mm. Mga zirko. Tapos, nag-ano sila, Cool Pals, di ba? Sila sumabog nung pandemic eh. Pero para sa akin nga, malaking bagay yung madami nagagalit na hinahanapan na, 'di ba kasi yung pandemic mahirap na panahon yan para sa karamihan. Pero may mga Hmm. nag-benefit nga dyan sa pandemic. Siguro yung stand-up comedy rin yung isa sa nag-benefit ng malaki sa stand-up comedy sa pandemic dahil nga yung mga tao naghahanap ng Entertainment. pagkakasiyahan o entertainment. Pero sobrang Tapos kakaibang panahon na yan na yung pandemic na Nagkaroon kaming podcast nila Mark Eliamado and Chan Chan mm, na ang dami namin na-imbita na kung sino-sino nung bandang una. oh, Kasi pre. akala siguro nila end of the world na eh. Sige, Oh. guess na tayo dito. Tangina nung pandemic, yun ang bonus round para sa mga podcaster eh. Kahit Oo. halos lahat ng taong gusto mo imbitahin nun, para tangina, wala akong ginagawa. Nagkaroon. Sige na nga, mag-join ako dyan. Tangina, yun yung best time to invite anyone there eh. Hmm. Tangina. Sino mga na-invite nyo medyo mabigat nun? Tatandaan mo? Makoy Dubs. Uy, Makoy Dubs. Ewan ko kung ano siya, pero nasa medyo influencer, ganun siya, si Princess Legaspi. Sino Familiar ba? sa akin yun. Yung medyo model-model ganun. Tapos, kalimutan ko na eh. Basta sila yung nagpa-pop out sa isip ko. Pero yung si Makoy Dubs, putok siya Hmm. putok siya nung panahon na yun eh. Buti na ako yun. Car guy din yun. Alam mo ba? Kahit na Hindi ko alam. parang Kahit na, bira ka makakita ng ano ba yung tamang term? Baka ma-call out tayo. Pero bakla siya, di ba? Tama naman ako, di ba? car gay. Uy, tama! Aminado naman din siya Oh. eh. Gets niya. Pero malupit Pero, yun, pre. Daming alam sa oh kotse nun. man, ito ang kwento kaya din namin siya kasi kaibigan siya nung si Lou Mendoza. Ah, okay. Ka-co-host din na dun sa Tapos parang ang kwento nila, parang nung una type daw ni Lucy McCoy. Ah, okay. Tapos hanggang kakakilanlan sila. Puta na, pareho pala sila hilig. Pero bilib ako dun sa Makoy Dubs. Ang lupit nung Oh, ang galing knowledge niya sa mga cars. ang galing niya. Which is rare. Pero rare breed nga yung car gay. Putang ina car gay. Ay, nako. Bukod sa stand-up, pre, ano pang nagpapabisi sa'yo? Yun nga yung full-time ka ba doon sa pagbebenta ng nung condo? Ah,
ang hirap niya i-full time eh. Gusto ko, pero gusto ko din mag-stand up. Ewan ko. Pero mas Kasi ano, mas kung ipo-full time mo si real estate, talagang lalagari ka na ano. kakainin yung oras mo. Oo. Yun nga yung boss ko dati nung dapat babalik ako doon sa developer na gusto niya daw 100% ako. Nakwentuhan ko siya noon na, ayun nga, nagsa-stand up din ako on the side. Yun. Hmm. Parang ang hirap mag-decide. Mm. Parang Although it's ano, either siya yung kung isipin mo siya yung pinaka-legit na pwede kang yumaman. oo, pre. Madami kong kilalang Oh, tamo yumaman sila dyan. Donald Trump pare. Oo. Real estate yan. Ang bilis ng talon na Donald Trump kagad. Oo, Pero pero yun. pero legit may kilala ko dati na gusgusin. Puta nung nag-real Mm. estate Oh, daming ganyan. tangina wala na ako nakita sa feed niya puro naka-Rolex siya, nakaganito siya, nakaganon puta Oh, ngayon. pare, may kilala ako kamukha ni Barney the Dinosaur eh. Pero puta naka-LV, naka-Rolex, puta yun eh. Pero kung tangina kamukha pa rin niya si Barney. Oh, Kasalanan na sa Diyos 'yun. Kasi di ba ang sabi nila pag mayaman ka na pero pangit ka pa rin, kasalanan na sa Diyos 'yun. Nag-improve siguro naman yung itsura niya. may pinapatunayan na ata siya. Na ano. Dami yatang nag-busted sa kanya. Oh. Ah, pero kahit pa paano, tumino naman ng konti itsura niya. O Barney pa rin siya, pero naka-LV na siya. Barney pa rin pare. Ano lang talaga. Naka Louis Vuitton, naka Rolex, mga ganyan. Kung hirap na hirap ka na sa buhay, okay lang sa'yo na Hmm. yayaman ka, pero ganun itsura. Sabi, oh, puta, piliin mo na lang yumaman din eh. No? Sabagay, di ba? Tangina, pogi nga ako, mahirap naman ako. Doon na lang ako sa Oh. pangit, pero mayaman ako. Pupogi din ako sa mata ng iba eh. Mga ano kasi pag kunwari pogi ka, mahirap ka. All boy ano mo eh. Di ba? O kaya, shoutout ni Vice. Alam mong bottom yan eh. Alam mo siya yung tumutuwad eh. Ang ina, ewan mo, malaki pa naman titi ni Vice. Kaya ano bibilib ka rin kay ano dun sa, wag na natin pangalanan, bibilib ka rin dun. Tangina, siyempre, dedication yun eh. Oh man, ang hirap ng buhay eh. Ganun talaga eh. Kaya siguro din may nagrereklamo na sa mga second hand. Hirap ang buhay, puta, bebenta mo ng 1 linggo lang sira agad. Sabagay. Pero sa akin Kasi, sige, go, oh, sorry. siguro, andun talaga yung risk na masisira siya. Kaya lang, yung taong bumili, may expectations siya na gagamitin niya pang Yan. negosyo, pang grab, ganyan. Exactly. Ganda niyan. Kumbaga, walang nanalo sa sitwasyon na yun eh. Oh, Kumbaga si kuyang bumili, nangarap siya na magkaroon ng sasakyan ng murang halaga. Alamang pinag-ipunan niya yun. Tapos, nagkataon-taon, malas siya sa nakuha pyesa. Ito namang si AC, tingin ko hindi siya yung tipong planado niya sa buhay na puta 1 linggo masisira yan. Walang taong magbebenta oh. ng ganun. Tingin ko walang taong magbebenta ng ganun. Tingin ko nagkataon lang talaga na since second hand siya, doon bumigay sa 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 buyer. Mm. Nagkataon lang sa price limit na yun, pre. Asahan mo na wala kang aabutang magandang after sales. Kasi may mga second hand units na medyo mataas ng konti pero may after sales service. Yun yung binabayaran Mm. mo doon, yung peace of mind na okay, mas mataas ng konti babayaran ko pero may peace of mind ako na siguro yung preventive maintenance na ginawa nila dito mas strenuous. Mas madami silang pinalitan bago ibinenta sa akin. May After magandang sales yung nangyari. ano Oh. din eh. May magandang nangyari after this eh. After this whole scenario, nagkaroon siya ng 1 month service warranty. Saan? Galing saan?
si yung mga karamihan ng online seller na nasa level ni Boy AC. Kasi 'di ba parang may mga online seller ilagay natin sa leveling. Si Boy AC yung entry level, tapos may mid, tapos may high. Karamihan ng mga ka-level ni Boy AC Garage na nasa entry level, nagbibigay na sila ngayon ng 1 month service warranty. So, may magandang naidulot din yung whole scenario ni Boy AC Garage na tumaas yung Okay. tumaas ng konti yung Yung antas ng mga quality, kumbaga, no? not necessarily quality but yung antas na parang sige maglagay na tayo ng 1 month warranty. So yun yung Pero, oo nadagdag. nga, yun yung pinaka, ano mo daw, pag sales, ano, yun nga, yung sabi mo, peace of mind pa. Oo. Kasi, tulad ng, ako para sa akin, pinakamahirap siguro ibenta mga, ano, insurance, BUL, yan. Parang nagbebenta ng hangin yan eh. Oo. Ako kasi tingin ko dito sa Pinas kung hindi siya kasi requirement ng insurance pre pag mag-re-registro ka ng kotse. Alam mo ba 'yon? Mm. Na isa sa requirement bago ka mapag-registro ng kotse, kailangan may insurance ka. Mapa-TPL man yan o yung isang klase. Tingin ko walang bibili ng insurance or bababa ng 80% ang bibili ng insurance dito sa Pinas kung hindi siya requirement. Kasi pre, tayong mga Pinoy, bakit ka susugal sa insurance, 'di ba? Oh. Pagawa mo na Abuloy lang. Pwede na parang eh. mahal din ng insurance parang nasa 20 mil din ng insurance. Nasa Oo, 20 mil mga din ng ganyan, mga insurance. ganyan. Madugo din. Na ako na-appreciate ko pag na-aksidente ka, sulit mo 'yun. Nasusulit mo 'yun, yung insurance na 'yun. Pero kung hindi ka naman na-aksidente, bakit ka nasa tao na lang siguro kung paano ka susugal do sa insurance. Dami na Parang natin yun sa niya, parang sugal siya eh. 'Di ba? o, Parang isa ang o balik hirap na niya. naman tayo sa sugal, no? Balik na. So yung Hindi, ang insurance hirap. parang type Para din sa ng akin, sugal yan no? ganun siya eh. Parang hangin siya eh. Kailangan mo talagang imagine, ito yung scenario, ito yung ganun. Eh, At the moment na ano yung ganito, parang sa isip mo, wala ka namang problema, ba't mo kailangan yan? Di ba? Parang ganun. Ay, nako. Yan. Dami natin na pag-usapan, pre. Nakarating tayong beer house, nakarating tayong lumang TV dahil dyan kay AC Garage. Promote na lang natin ulit yung show mo for the last time. Ito, guys, makinig man na kung wala kayong gagawin sa November 16. Ano oras to, pre? 8? 8:30 p.m. O sakto, pagkatapos ng office nyo ng November 16. O anong araw ba yun? Sabado? Sabado din. Ay, Sabado pala. O pagkatapos nyo mag-lunch or lumabas ng pamilya nyo. Tama nyo yung mga anak nyo. Yan yung mga paborito kong audience eh. Pamilya eh. May naliligaw bang bata sa mga show mo, pre? May Yung mga gagong magulang nagdadala, ba mga na baby nagdala ng nila, bata ganyan. doon? Baby? Oh, may mga bata, pamilya. Puta, pag Hindi may, ko pag may maintindihan. baby ka dinala mo sa comedy show, medyo i-question mo yung Medyo ikaw yung may kasalanan nun eh. Pero sige. Gusto mo lang, gusto mo lang ng good time lang naman eh. Tangina siguro no. Hindi niya kilala, hindi kanya kilala. Tapos Oh. parte pa siya nung religion na nabanggit mo dati. Pero nagugulat din naman pre na ano, wala sa kanilang pumunta sa kahit anong show. I mean, may Oh, yung mga pumunta pero alam nila na comedy lang. Oo. Kasi 'di ba daming nagbantasay dati. Kayang-kaya ka nila puntahan doon no. Tanginang yun. Teka ulitin ko, November 16 sa TU Theater sa Makati Central Square. Bago kayo pumunta doon, kumain kayo doon sa mga restaurant sa baba. Daming pagkain masarap dyan sa Makati Mm. Central Square. Tapos madaming tindang cellphone accessories dyan sa kung nagba-vinyl Oh, kayo, madaming tindang plaka sa baba niyan. madaming ano din yun. Alala ko, nung mga panahong nag-show ako kay Mike Umson, Oo. At saan pa yung sumasama ako dati sa... pa? hindi, dyan din, Makati Central, Cinema Oo. Square, ganyan. Makakasalubong ko siya pag ganun, bago mag-show eh. Puta, nagtitingin kami mga mga balisong na may korting Sa, ahas. sa baba, no? Ako ang pinupuntahan ko dyan yung mga plaka eh. Madaming plaka dyan eh. Oh, madami mga parang niche na ano eh. Tawag doon.
Mga ganyang, di naman antique. Pero ako Nakalimutan ko yung, suggestion ko, huwag kayong magkakamaling bumili ng plaka. Putak, napaka ano niyan. Napaka, ang tawag dito, lason yan. Ang gastos. Napaka-gastos na, napakamahal. Kayong may bibili niyan. ano ba, may player ka, yung ano, yun. Likod, tangina pre. Nakaka-addict, tangina. Ang mahal ng plaka. Ang isang plaka nag-average ng 1.5 pataas. Tapos tangina ilang kanta. Minsan Ay, ang mapapaisip ka, mahal tangina ba't niya. di na lang ako mag-Spotify? Oo, di ba? Pero, Pero masaya. ano Masaya ba siya. yung mga, ano, hindi naman puro classics yun nandyan eh. May mga lumalabas eh. Katulad nito, kinokolekta ko Eraserheads. Kumpleto ako ng Eraserheads. Tapos, meron akong parokya. Noong una, ang pagkakamali ko, bumibili ako ng mga second hand na classics. Thinking na, thinking na masaya yon. Tapos napapansin ko, tangina, 6 na buwan na, di ko pa piniplay itong Rico J. Puno ko. Isang linggo lang masisira. Ganun ba yun? Hindi naman siya nasisira. Kumbaga, matibay siya, kung matibay. Sabi nga natin, 'di ba, yung mga old technology, napakatibay. Kaya lang parang matutuwa ka lang na puta meron ako ditong Pilita Corrales, ipi-play ko lang. Okay, na-play ko na. Tapos pansin mo puta, 1 taon na di ko na piniplay ulit ah. So ang naging rule ko ngayon, Ah, kung bibili ako, yung mga gusto ko talaga. So nandito mga Dong Abay, mga yung mga gusto ko talagang music. So yung mga luma, unti-unti ko na mahirap nililipat. pag ano, bumili kang demo trip naman talaga. Oo, pre. Parang bibili ka lang dahil sa hype or dahil ini-imagine mo na ito yung gusto nung karamihan. Yan. Tingin mo, ano, kung kunwari Beanie fan ka pare, O yun, bibili ka puta. ng tote bag na, ano, Tangina yung tote bag na. Ang problema kasi, ewan ko sa akin walang problema yung tote bag nung Beanie. Ang problema, hindi binasa no or hindi alam nung mga nagrereklamo na iba na ano siya, na ano bang tawag doon sa tote bag siya na pang grocery. Yung katulad din siya pre nung bag sa sa mga IKEA. SM. Hindi sa IKEA yung parang sako. Ganun kasi yung material ng tote bag na Ah, beanie. So yung iba, hindi siguro nila alam na it's supposed to be like that. Putang kasalanan ng mga fans ng Beanie yan ba? tangina ba? Mga Ang problema uncultured naman kasi kahit anong mahirap kasi kayo eh. Hindi Huwag kasi kayo So, mahirap. ito pinaka-suggest ko talaga kung ano pare, Beanie Bathwater. Yun ang pinaka bebenta yan pare. Bato water, as in yung panghugas ng puwet, ganun. Ano yung bato water? Yung pinagliguan nila, yan. Ay puta ina. Bebenta yan. Tangina, malupit yan, no? Pwede. Yung market niyan, pwede dun sa mga babaeng fans, mas lalo na sa lalaking fans. Oh. Or sa mga cannibal pare. Para malaman nila sino yung masarap ihalo sa sinigang. May essence. Medyo Oh. medyo masabon. Ay, di, walang sabon dapat, malinis lang. As in, dumaan lang na tubig, no? Mas maganda yung pinagbabaran nila, ibababad sila doon mga tig 10 minutes, palit tubig. Babad. Sino to may content creator na ano eh. Parang nag-OnlyFans, nagbenta siya ng ganyan yan. Pinagbabaran na Daming tubig. bumili. Daming bumili. Ano, parang sa Limutan ko yung pangalan Japan. niya. Alam mo yung sa Japan, pre, may dispenser ng underwear. Tapos, yung picture nung babae na nagsuot ng underwear. Ganun sa Japan. Used. Used underwear. Ganun sila ka, anong term doon? Um, perv. Ganun sila ka perv. Hmm. Used underwear. Lupit. Yun yung parang vending machine. Parang nakita ko ata ito. Makikita mo yung picture nung babae. Andun. Napakalupit. Hindi ko alam kung ilang oras din nagamit. Pero malay mo, tangina ko sino lang papahid lang sa itlog nila. O yan, mayroon pa. O tayo na, may sumama pang buhok ko. Uy, basta guys, pag wala kayong gagawin sa November 16, Makamundo, Q Theater, Makati Central Square, around 7:13. May early bird promo rin ba yan? Oh, until ano siguro the day na mismo.
Paano sila regular. bibili yung ticket? Paano sila bibili yung ticket? Click nyo yung poster, tapos nandun yung QR code, yun yung link sa papunta doon sa ticketing system. Okay. Or nandun din sa mga captions nilalagay ko naman yung ticket link. Sige, ang gagawin natin, ipopost ko na lang sa Machong Chismisan page. Punta kayo doon, check nyo yung poster ng Makamundo ni Gold. Or kung gusto nyo, punta na lang kayo sa mga social media pages ni Gold. Gold Dagal sa lahat ng social media sa lahat ng social media platforms. Teka lang, Gold, batiin lang natin yung mga kaibigan nating podcast. Sige. So, gusto ko lang batiin yung mga kaibigan nating podcast na nandyan yung mga Backtrip Podcast, yung Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimi Olive G Podcast, yung 25% Podcast na kasama si Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, yung Fanboy Chronicles Podcast, Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka Tatay Hood Podcast, saka yung pinaka-favorite ko sa lahat, yung Kislot Chronicles Podcast, saka syempre yung mga Patreon natin, si Darwin Busuego, si June Magpuyo, si Jimbo, si Camille Serio, JM Kayabyab, Marge D, Joe Ian Maravilla sa Hobby Podcast. Saka syempre, Kitorific PH. Kung nakikito kayo, check nyo yan. Nasa Grab yan, Kitorific PH. Check nyo rin sila sa Instagram, Kitorific PH. Saka si Len Mackenzie. Saka announcement lang pala sa lahat ng Patreon na binanggit ko, i-DM nyo ako para ma-claim nyo na yung Machong Chismisan. Machong Chismisan isang dekada t-shirt. Libre yan sa lahat ng Patreon na nabanggit ko. Yan. Special edition yan. Para sa inyo lang yan. Kung nagustuhan niyo yung podcast namin, follow niyo kami sa lahat paki-follow naman kami sa Spotify. Sa kautang na loob, paki-rate niyo naman kami ng 5 stars sa Spotify. Christmas gift niyo na yan sa akin. Tapos, try niyo rin mag-join sa patreon.com/machongchismisan kung may extra kayong pera dyan. Yan. So, yan yung latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin si Gold Dagal. Gold, tatandaan mo ba yung may catchphrase tayo dito? Meron ka pa ba? Na lagi nagsasabing pinut kita on the spot. Ano ba lagi sinasabi ko? Catchphrase mo? Ano ba catchphrase mo? Babae ka man sa iyong paningin, bibili ka pa rin ng napkin. Lalaki pala. Lalaki ka man sa iyong paningin, bibili ka pa rin ng napkin. Gagi, tama na yung una mo sinabi. Tama ba? Ay, di, tama. Mas tama yung pangalawa. Tama yung pangalawa. Okay. Ako nga pala si Makoy Pare, Showbiz Bro, na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.